balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening mula sa Pilipinas. Binabati natin ngayon ang lahat ng mga OFWs na nakikinig sa buong mundo dahil oras na para sa inyo. Mga overseas Filipino workers, mga bagong bayani ng bansang Pilipinas. Ito na ang Radio OFW sa telebisyon. Kasama po ang inyong lingkod, Hana Senyeres. At kasama ko syempre ang admin ng ating mga partners dito ng PEBA or Pinoy Expats and OFW Blog Awards na si Miss Gemma Gumamela. Hindi ko marinig si Gemma. Ulit. Okay, go ahead. Magandang gabi sa inyong lahat. In behalf of 70 admins ng PIBA, ito po si Gumamela. Like I promised yesterday, mga kaibigan, ang ating Facebook Live ngayong araw ay tututok kay Gemma Gumamela. Bigla naman ako na-conscious. Maganda naman make-up mo eh, kaya okay. Ay, hindi ako nag-makeup ngayon. Oh, natural. Handang-handa na po tayo upang magbigay ng serbisyo publiko, impormasyon, at iba pang mga mahalagang mga tips para sa mga OFW. Samantala, ang ating text line po sa mga nais po magpadala ng kanilang mga text message, it's 0917-798-8910. Again, 0917-798-8910 para sa inyong mga tanong, mga greetings, at iba pa. Sa mga gusto naman pong tumawag, 412-0288. Again, our hotline is 412-0288. Tayo po ay napapakinggan live at napapanood sa Cable Link TV Channel 7 ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. At syempre pa tayo napapakinggan din na live at napapanood sa pamamagitan ng jbsolis.com ni kasamang Kenji Solis ng PEBA, ang founding chairman, at saka ng Radio Filipino based in Tokyo, Japan. Dire-diretso na po tayo sa ating mga balita. Balita muna tayo mula sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mainit-init na balita. Kasalukuyang nasa Kuala Lumpur, Malaysia si Philippine National Police or PNP Director General Ronald Bato de la Rosa para sa kanyang kauna-unahang overseas mission bilang hepe ng PNP.
Siya ay nasa Malaysia upang dumalo sa 36th ASEAN Chiefs of Police or ASEAN Pol Conference na ginaganap ngayon sa Kuala Lumpur, kung saan inaasahan na siya ay magpepresenta ng plano ng Pilipinas upang tugunan at solusyonan ang mga transnational concerns kagaya ng drug trafficking at transnational syndicates. Nakipagkita si General De La Rosa kay Malaysian Inspector General of Police Tan Sri Khalid Abu Bakar at sa iba pang police chiefs mula sa iba't ibang bansa, kung saan iginit niya ang pangangailangan ng kooperasyon upang labanan ang paglaganap ng ipinagbabawal na droga. Si General Bato de la Rosa ay nakipagkita rin sa ilang miyembro ng Filipino community, kabilang ang mga OFWs, maging ang Philippine Embassy sa Kuala Lumpur sa pamumuno ni Ambassador J. Eduardo Malaya, at iba pang embassy officers at tauhan kung saan binigyan siya ng mainit na pagtanggap. So, first overseas mission ito ni PNP General Bato. So, hindi lang dito sa Pilipinas kumikilos dahil nga naman the drug problem is not just a Philippine problem, hindi ba? Yes. Yan ay isang matatawag nating transnational syndicate. Kaya kailangan talaga ng cooperation mula sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga bansa na bahagi ng ASEAN or Association of Southeast Asian Nations. Sa ibang balita, Mahalagang anunsyo, ipinapaabot ng Embahada ng Pilipinas sa lahat ng mga kababayan sa Lebanon na sa kasalukuyan ay walang ipinapatupad na amnesty ang gobyerno ng Lebanon para sa manggagawang walang balidong ikama o work permit. Gayunpaman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Embahada sa General Security ng Lebanon sa pag-endorso ng mga Pilipinong walang papel, ngunit gusto nang umuwi ng Pilipinas. Inaanyayahan ang mga manggagawang nais umuwi sa Pilipinas o nangangailangan ng anumang tulong na dumulog sa Assistance to National Section ng Embahada o tumawag sa 05953520 o kaya 05953522. So yan ay maliwanag ha? Idagdag lang natin yung tungkol sa drugs. Sa Malaysia, nandun yung isa ding tinututukan natin, yung sa Indonesia, si Mary Jane, may balita na hindi siya nakasali dun sa bibitayin. Ayun. Sa list ng mga bibitayin. Yun ang magandang balita. Yan nga yung sinasabi ko, dahil nga the drug problem knows no borders. At saka, kung napansin nyo, di ba, yung nagkaroon ng raid, kamakailan lang yung mga nagpapatakbo ng mga laboratory ng mga pinagbabawal na gamot, puro mga Taiwanese, mga Chinese. So it's really an international problem, and to solve the international problem requires a diplomatic and international approach to solve the problem. Sana tuloy-tuloy na kasi alam mo, maraming nabibiktima na mga OFW at saka yung mga nais mag-OFW. Kasi nga yung iba, for example, yung hinahawakan natin na kaso, legitimate OFW, magtatrabaho sa Saudi Arabia. Pero hindi niya alam na dun sa bagahe na pinadala sa kanya ng agency, ay meron palang pinagbabawal na droga. Ilang kilo yun? 1.16 kilos. 1.6. 1.6? Imagine mo yun, mabigat yun Nalaman na lang nung paglapag na ng eroplano na doon. Isa po yan sa mga kaso na tinututukan natin ngayon. Ibig sabihin yan, syndicated talaga yung effort ng mga criminal elements involved in this drug problem, At ultimo yung mga OFW ay minsan-minsan ay nagiging biktima din. Yung iba naman first recorded OFW so far as we know. Meaning to say na usually kasi kagaya nung kaso ni Mary Jane Veloso, siya naman ay hindi OFW per se. Bakit po? Ipapaliwanag po namin. Hindi siya matatawag na OFW sapagkat pumunta siya sa abroad na hindi naman dumadaan sa tamang proseso. Ibig sabihin, hindi naman siya dumaan ng POEA, wala siyang tinatawag na Overseas Employment Certificate, at in other words, hindi nga yung usual na legal process.
siya ay pinangakuan na magtrabaho, di ba? At usually visit visa ang gamit or tourist visa. Ito naman itong tourist visa ginagamit lamang to para sa mga magtuturista, di ba? Pero madaming OFW, madaming kababayan natin ang nabibiktima. Bawal na bawal po yan, ha? Kaya yan tuloy, yung iba ginagawa na palang mga drug mules, di ba? Without their knowledge. Kaugnay dyan sa nagre-recruit using visit visa, meron naman tayong balitang Kuwait. Mula sa ating overseas correspondent dyan sa Kuwait na si Doc Chi Umandap. 2 Pilipino sa Kuwait ay posibleng makasuhan ng human trafficking dahil sa di umanong pag-recruit ng mga nurses mula sa Pilipinas sa illegal na paraan. Ang 2 Pilipino ay nagngangalang Mia Gerardo Buenavides at Jerry Brioso. Nangako umano ito ng visit visa at trabaho sa kanilang mga kliyente. Pagkatapos ay wala namang mapapala makalipas ng ilang buwan, ano? Ang pinapangako nila dito ay trabaho sa Ministry of Health ng Kuwait. At ang biktima nila ay mga Filipino nurses. Ilan sa mga nabiktima na nurse ay nagpunta sa Philippine Overseas Employment Administration or POEA upang maghain ng reklamo laban sa mga Kuwait-based recruiters. Pero meron silang kasabot dito na local agency, ano? At alam mo bang magkano ang sinisingil ng mga to? Baka malaglag ka sa upuan mo, Gemma, ha? Lord, ang sinisingil po ng mga illegal recruiter na ito ay 2,500 hanggang 5,000 Kuwaiti dinar. Wow. Sa mga walang access sa calculators ngayon, alam nyo ba kung magkano yan sa pesos? 390,000 hanggang 780,000 sa Philippine pesos. Wow, ang laki. Imagine mo magbabayad ka ng ganyan para lang magtrabaho ng nurse, as a nurse dyan sa Kuwait. Ang tanong, mababawi naman ba nila yon? Kasi siguro nga, what goes hand in hand with that ay yung pangako ng trabaho na mataas ang sweldo. Kaya siguro, ang iniisip nito mga nabiktima, ay mababawi ko naman yan. Syempre, kaya ka nga mag-abroad kasi wala kang trabaho dito. Di ba? Ngayon, magbabayad ka ng 390,000. Wala ka naman yan, syempre, di ba? Wala kang trabaho. So, anong gagawin nung aplikante? Hihiram o magsasanla. O di kaya maghihiram sa 5-6. Mababaon na naman sa utang. Ayon kay Philippine Labor Attaché to Kuwait Cesar Chavez, ang mga recruitment schemes na ganito ay illegal at pinagbabawal ng POA sapagkat wala namang trabaho para sa mga Filipino nurses sa Ministry of Health ng Kuwait. Moreover, itong visit visa ay hindi naman ginagamit para sa mga lehitimong gustong magtrabaho bilang OFW. At isa pa, ang Kuwait naman po ay hindi naman natin talaga siyang matatawag na tourist destination. Yeah. So, magduda ka na kung pupunta ka ng Kuwait pero ang ibibigay sa'yo ay tourist visa. Kasi usually, ang mga bumabiyahe doon na mga Pilipino ay pupunta doon hindi upang mag-tour, siguro iilan lang, but most of the Filipinos who travel to Kuwait are going there to work. At kung kayo po'y magtatrabaho, working visa ang kailangan at hindi visit visa. Tuloy-tuloy pa rin po tayo at sa aming pong pagbabalik ang inyong mga mensahe at saka mga sagot sa question of the day na ano ang mga unforgettable and memorable moments mo sa abroad? Oras sa Pilipinas, 8:17 p.m. Magbabalik mong Radyo OFW. Tri-Media Pro Incorporated. This is Tri TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Jessic po. Tayo, Jessic, na. May
Mrs. Mario Jessic po. Bye, Jessic. Ingat, matamang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. We're the patsies, the cover-up. Don't forget, we're the bad guys. But You're going somewhere very bad to do something that'll get you killed. So was that like a pep talk? That was a great shot, man. Hey, I don't do hugs. I'm not a hugger. Not a hugger. Suicide Squad. Only in cinemas. Kapag lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck, cover, and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin, gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik na ang Radyo OFW sa telebisyon. Ang palatuntunan para sa mga OFW at kanilang pamilya. Live na live sa Facebook natin ngayong gabi. Kaya kaway-kaway muna dyan sa mga Facebookers natin. May bagong term. At sa mga gusto pong tumawag, ano po? 0917-798-8910. Mamaya abangan nyo po at meron tayong special guest na makakausap via phone patch. Dito po sa Radyo OFW, siya po ay kasalukuyang OFW sa bansang Israel. Isa pong OFW advocate. Mag-share siya sa atin ng mga experience niya, yung mga struggles as an OFW. Dahil pag OFW ka talaga ay #the struggle is real. But I'm sure we will be inspired by the story of Miss Claire Cornejo. Abangan niyo po yan maya-maya lamang, ha? Especially yung mga nanay, di ba? Dahil si Miss Claire ay isa ding nanay, ano? So, hingi tayo ng tips. Paano ba mag-parenting? Kailangan na bang i-ready yung panyo, mga panyo? Pwede. Baka tayong lahat ay maiyak sa kwento ni Miss Claire. Samantala, ang ating question of the day muli ay... Ano ang mga unforgettable and memorable moments mo sa abroad? Unforgettable. That's what you are. Itutula ko na lang. I-send nyo po send nyo sa amin ang sagot sa mga sa tanong natin na yan. Pindot nyo kung ano ang sagot ng mga OFWs na nakikinig sa atin ngayon. Ano mga unforgettable moments sa abroad? Sample nga, Sis Gemma, ng mga sagot nila dyan sa tanong na yan. Galing kay Weng Tan. Nakakakain ako sa 5-star hotel. Sa Pilipinas kasi hindi ko yun na-experience. Wow. So doon niya pa sa abroad na-experience. Very good. And ibig sabihin, mabait yung amo niya. Oo. Kasi sinasama siya. Oo. Tama, no? Buenas, ano? Buenas siya sa amo.
Many to mention, sabi ni Rex. But, isa sa mga precious moment is yung ma-meet ko si Ma'am Gumamela. Wow! Na-meet ka daw niya. Eto, nag-disco sa... Ganon. Kayo daw ay nagkaroon ng gathering. Hindi ko na kilala kung sino-sino daw. At pumasyal naki-jump shot with her sa National Palace dito sa Taiwan. Yes. Again, parang sa akin yata yun na. Anyway, thank you, Rex. Ikaw daw ang unforgettable moment. Kasi si Rex talaga nasa Taiwan yan and nagbablog siya. Nakilala ko siya through vlog. Tapos nung nasa Taiwan, nag-decide kaming magkita. Kaya lang may kasalanan yun sa atin. Alam mo ba yun? Oh. Kasi nung pumunta tayo, wala siya. Di siya... Nagkataon na may work daw kaya. Kasi alam nyo, several months ago, no, na bumisita kami ni Gemma dun sa Taiwan, sa Taipei particularly, no, sa Taipei City dahil meron tayo diyang isang grupo, isang chapter. It's known as the OFW Family Club Taiwan Chapter. At marami tayong mga members dyan, ano? Naimbitahan po kasi kami ni Gemma na umattend sa isang beauty pageant, yung Miss na yung Pilipino, ano? And we were so happy to meet yung mga, natin dyan, mga kababayan natin, ano? At marami sila dyan. Andyan sila Ate Glo, diba? At yung matagal na natin mga members yan, mga long time, mga OFWs dyan sa Taiwan. Okay, ilan pa? Isa sa unforgettable moment ko dito sa abroad, yung naging kami ng may crush sa akin. Noon na tinawag niyang Destiny. Wow. Nagkatuluyan ba? Kasi Destiny eh. Okay, unforgettable moment yung experience ko dito. Siraan ka mula sa romantic na umpisa ay nauwi sa siraan ng kapwa Pilipino, lalo na yung ibang lahi dahil inggit sa trabaho, lagi kang sinusumbong kahit di mo naman ginawa yung bang ikaw pa ang babaliktarin pag sila ang laging pinupuri kahit walang ginagawa. Sabi ni ako Bern Mendez, good luck and more power sa inyong AKP Bern Mendez. Okay, so from romantic to okay, ilan pa sa mga sagot sa galing kay Globo Navedes. Nakarating ako ng Europe dahil sinama ako ng amo. Wow, ang galing naman. Kay Alma Di Guzman, ang makapagbakasyon dito sa Taiwan ng aking mga anak sa tulong ng aking amo. Wow! Ay, ito rin. Ako si Melissa. Nakilala ko ang asawa ko dito sa abroad. So, may forever din naman pala sa abroad. Meron ba? Abroad ba? Ay, pero maswerte siya, no? Siguraduhin lang single si Mister, ha? Baka mamaya naman siguro. Hindi siguro sa kanila, pero nangyayari kasi sa iba. Sa kanila is happy ending, I'm sure. Pero nangyayari kasi sa iba, no, binibigyan lang namin kayo ng reality. I'm sure alam ng mga OFW to. Akala mo, single? Yung pala, i-double na sa More than double. More than double. Yung iba nagpapa-convert pa para lang makarami ng nangongolekta ng asawa. Hindi, pero yan kasi yung mga realities na nangyayari talaga, no? Siguraduhin nyo, ha? Pwede humingi ng, ng proof sa... Diba, ang dami-dami nating hinahawakan na cases. Ano yun? Diba, merong certificate of no marriage? O Senomar. Sigurista. Why not? Okay, si Ate Esther Paderon dyan sa Qatar. Ako po marami, pero ang hindi ko makalimutan ay yung panahon na nagkaroon ako ng amo na kinukulong ako, sinasaktan at madalas walang pagkain. Naranasan ko yung mamulot ng pagkain sa basurahan,
Tapos yung cellphone ko ay tinago, di ko ito makakalimutan dahil lang dito ko naramdaman na merong Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw na ang nagdala sa akin sa impyernong bahay na to. Ikaw din na mag-aalis sa akin dito. Gustuhin ko mang tumakas, di ko magawa sa dahilang wala akong ligtas. 3 lang pwedeng mangyari sa akin, mahuli, ma-rape o mamatay. Pero mabait si Lord. Amen. Tumunog ang cellphone ko at tinago ng amo ko habang ako'y naglilinis at dali-dali akong tumawag sa aking agency at tinulungan nila akong makaalis sa bahay na yon. Nangyari po yan sa bansang Kuwait. Ngayon po ay nandito na ako sa Qatar. God bless you po and good luck sa inyong programa. Uy, dapat makausap natin si Ate Esther ha, one of these days. Ate Esther, kung pwede ay ma-interview namin kayo dito sa Radyo OFW para sa iyo mismo manggaling yung kwento kung paano ka nag-survive. Ang hirap kaya nun Oo. Pero tama yung sinabi niya kasi meron talaga minsan hindi maiwasan na merong mga hindi ka nais-nais na pangyayari, di ba? May mga buena sa trabaho, meron din namang minamalas. Lalo na sa mga among malulupit. Pero gustong-gusto ko yung sinabi ni Ate Esther na ang Diyos ang nagdala sa kanya sa sitwasyon na ganun at ang Diyos din ang magliligtas sa kanya. Amen to that, Ate Esther. Thank you for sharing your story with us. Thank you, Ate Esther. Ilan pa sa mga sagot? Ano ang unforgettable moments mo sa abroad? Sabi ni Alian Bell, yung nasira yung cellphone ko ng 29 days, naka-receive lang ako ng 1 beses at ang nakalagay pa, okay, bye. Ha? Parang siguro may nag-text sa kanya na ganun lang yung sinabi. So, pag wala kasing cellphone sa abroad, nakakalungkot, malaking struggle yun. Kasi sa tawag ng pamilya, nare-relieve yung homesickness natin. So, inaasahan siguro niya, pag okay na yung phone niya, madaming tatawag or nakamiss sa kanya. Kaya lang yun nga daw yung na-receive niyang text. Oh, nako, napakasakit naman. Ito naman, pangalawa na to, si Ayla de la Cruz. Okay. Nakapunta sa ibang bansa kasama ang amo. Ang? Amo. Ibig sabihin, sinama siya ng amo niya mag-travel. Wow, sarap naman. Pa-travel. Pero nangyayari yun, Oo. Ibig sabihin, napakaswerte niya doon sa amo, na sinasama pa talaga siya doon sa mga travel, mga bakasyon, bonggang Actually, in reality naman talaga, madami namang mababait na amo. And then, yung nabibigyan ka ng chance, pag nakita naman na deserving ka, talagang ibibigay naman nila yung nararapat para sa'yo. Yun ang maganda. Kasi, alam nyo, unfortunately, yung pagka nagkakaroon ng mga good news, hindi masyadong nababalita. Yes. Diba? Yung mga magandang mga pangyayari, usually, the stories that end up in the headlines, these are usually yung mga inabuso, na-rape, at minaltrato, etc. Pero napakaraming inspiring stories at yun naman ang gusto din nating ma-share dito sa ating programang Radyo OFW para din ma-inspire at meron tayong mga aral na mapupulot doon sa mga experience ng mga OFWs dyan. Kaya in-invite po namin yung mga OFW to please share your stories with us. Welcome din po kung gusto nyo mag-on-air. Alam nyo, high-tech na tayo ngayon. Pwede na tayo mag-Viber or mag-FB Messenger o mag-Skype para magkwentuhan on-air kagaya ng gagawin natin maya-maya lamang with Miss Claire Cornejo. Abangan nyo po yan sa aming pong pagbabalik. Makakausap na natin mula sa Kuwait. Live na live si Miss Claire Cornejo. Sa pagbabalik po yan ng Radyo OFW sa telebisyon. Tri-Media Group Incorporated. This is Tri-TV. My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. My God. I know why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I'm counting on it.
things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. I asked Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. That is a deadly high five. Don't piss off the ghost. Really? Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Balik na po tayo sa Radyo OFW sa telebisyon. 8:35 p.m. Manila time. Ako po si Hana Senyeres. At ako naman po si Gemma Gumamela. Nakatutok ngayon ang Facebook Live natin kay Sis Gemma Gumamela. Marami nag-hi sa'yo. Batiin mo si Cynthia Gofredo Senyeres Lim. Hello. Si Lovely Fernandez, malinaw ang live streaming, yehey! Ayan, si Ana Gikana, hello Bing, I'm watching. At syempre yung classmate ating... ko yun. Hello, Ana. At ang ating partners dyan sa PEBA ay nakatutok din, ano? Ang ganda daw ng live stream. Cheers! Hello kay Ryan Fortugues. Wow. Yeah, sila yung mga vloggers. Nakahook din ngayon sa atin. Oh, nice. Ang dami ng mga hearts. At, naku, 10,000 people reach na yung ating Facebook Live. Kaya binabati natin lahat ng nakatutok sa atin sa pamamagitan ng Facebook Live natin. Happy viewing sa inyo. In a short while, makikipag-connect tayo sa Israel. Sa isa nating OFW advocate doon. Samantala, pwede pa rin kayong tumawag 0917-798-8910. Sa hotline 412-0288. Alright, at tanong pa rin natin, ano, very interesting yung mga kwento na pinapadala sa atin ng mga OFWs sa ating question of the day. Ano ang mga unforgettable moments mo sa abroad? Alam mo, samot-sari yung mga sagot, ano, dun sa tanong. Merong masaya, merong malungkot, merong mga kakaiba, no? Kaya patuloy lang po kayo magpadala niyan. Sa mga nakatutok pala po sa atin sa Cable Link Channel 7, sa inyong mga telebisyon, meron po tayong Facebook page kung saan kayo pwede magpadala ng sagot sa tanong, ano, na kung ano ang mga unforgettable moments mo sa abroad.
At bago natin balikan yan, ay meron din tayong ilan sa mga, ilang mga katanungan sa ating inbox. Dahil alam nyo po, tayo ay para po sa mga public service ng OFW, no? So, pwede rin po kayo magtanong ng inyong mga concerns sa trabaho, yung mga employment, at yung iba pang mga concerns po ninyo, no? Marami nagtatanong tungkol sa mga PhilHealth, for example, yung kanilang mga benepisyo sa OWA, sa PhilHealth. So, we would love to help you out dun sa inyong mga concerns. Para po masagot natin yan, pwede nyo po yan ipadala sa aming inbox sa facebook.com/radioofw. Okay? Radio OFW at sa lahat po ng mga social media sites, sa Snapchat, sa Twitter, sa Instagram, at syempre pa dito sa Facebook, hanapin nyo lang po ang Radio OFW, RADYO. Ang spelling ng radyo. Ayan. Tagalog. Okay? At ito, ilan sa mga mga message natin sa inbox. Meron din pala dito yung mga nagsasend ng mga request kung pwede daw ma-play yung kanilang mga kanta, no? Kasi marami palang mga musicians na OFWs, di ba? So, pwede po yan, no? You just send us your original compositions and we will try our best na yan ay ma-play dito sa ating palatuntunan. At yung iba nga nagre-request ng mga kanta Parang Miss DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song po? At ito, bigyan daan lang natin yung ilan sa mga concerns sa ating inbox bago natin balikan yung ating question of the day. Okay, meron dito mga nagtatanong. Yung isa ay saang bansa ba ito, no? Paki-mention nyo nga pala, no, yung mga names ng mga, kung saan kayong bansa naroroon, sapagkat yung proseso natin sa, sa pag-reply dun sa inyong mga request for assistance, ay dumidirekta tayo dun sa Philippine Embassy o di kaya dun sa Philippine Overseas Labor Office o POLO, kung saan kayo may concern. Okay? Parang ginagawa namin ni Sis Gemma, we're doing the work of the DFA, OWA, the DOLE, and as much as possible, we go straight to the source. And of course, may mga ibang cases kung saan ay kino-course through din natin through DFA, lalo na kung yan ay meron ng mga aksyon na kailangan ng follow-up. Kasi yung iba nababagalan sa mga sa mga pag-aksyon, which is now ay bawal na, 'di ba? Sa kasalukuyang administration ni Tatay Digong. And nagpapasalamat din tayo sa iba't ibang organization or government entities kasi lahat ng nilalapit natin so far, mabilis naman silang magbigay sa atin ng action. Lalo na kay Admin Hans Kakdak sa office niya. Yes, oo. Si POA Administrator Hans Kakdak ay napakadaling malapitan, At yan nga ang clamor din ng mga OFW. Sana ma-retain si Admin Hans Kakdak sa kanyang pwesto sapagkat very effective siya. Okay, eto, good afternoon po. Tanong ko lang po, kaming mga OFW na nandito sa General Santos, makakakuha ba kami ng pera sa OWA? Sir, Madam, please. Okay, so ibig sabihin, pag sinabing General Santos, nakauwi na sila. O dati silang nasa abroad, pero sila ay nakauwi na dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, pwede po yan dun sa National Reintegration Program ng OWA. Meron pong mga programa doon, like mga loans o di kaya mga livelihood projects kung saan ay pwede kayo makipag-ugnayan doon sa OWA o di kaya ay isend nyo sa amin ng buong detalye at kami naman po ang makikipag-ugnayan sa OWA. Okay? Ready na ba ang ating caller for the day? Siyempre pa, i-introduce na natin ang ating special guest, live na live mula sa Israel. Nasa linya na po natin si Miss Claire Cornejo. Miss Claire, hello! Hello, sis! Anong oras na sa Israel? Ngayon po ay 3:40 p.m. So, ahead ng Pilipinas. Oo, ay hapon. So, magandang hapon sa'yo dyan at magandang gabi naman dito sa Pilipinas. Oo, magandang hapon or gabi sa lahat ng mga bumubuo ng Radio FW
Salamat po. Thank you for having me. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Miss Claire, dahil alam namin na ngayon ay Wednesday, di ba? So, technically, oras pa ng trabaho, but buti na lang merong break, ano? Merong opportunity na makausap natin si Miss Claire habang siya ay nagre-recess, kumbaga sa schooling may recess time. Siesta time. Oo. Miss Claire, pakishare mo naman sa mga listeners natin, ano nga bang trabaho mo dyan sa Israel? Yes, Miss Claire? Okay naman po yung namin dito. Mm. Tapos, yung pag ganitong oras, tulog po yung aming mga amo. Kaya nakakapag, kami, pag kausap namin yung mga pamilya sa Pilipinas. At saka nakakapag-relax din ng kaunti. Nakakapagpahinga habang tulog pa yung mga amo. So, kayo po yung nag-aalaga ng, Ako yung nag-aalaga ng 100 years old na matandang babae. 100? Wow. Pakitanong nyo naman sa kanya, anong sikreto niya? Bakit gusto mo siya umabot ng 100? Why not? Diba? Wala naman sa kamay natin siguro, pero why not? Siguro kasi sis, sa sa pagkain din at saka sa ouch, tinamaan ako doon. Bakit healthy ba siya kumain, si madam? Yung mga diet kasi nila dito walang-wala talaga sa atin. Kagaya ng ano ba kinakain nila dyan? Mga mga fruits, mga vegetables na gano'n. Tapos hindi naman sila nagluluto. Fruits puro and mga vegetables? Fresh yung kinakain nila, salad-salad, gano'n. Tapos mga prutas, ganyan lang. Kaya naman pala, very healthy. Nag-ano kami ng rice, brown rice, tapos yung bread nila, brown bread. Ayaw nila ng mga white kasi mataas daw sa carbs. So very conscious sila sa ganun, ano? At maganda naman, ano? Pero hindi sila kumakain ng meat, mga vegetarians ba ito? Mga vegetarian sila dito. Na-influensyan ka na rin po ba, sis? Vegetarian ka na rin ba ngayon? Pag nandito vegetarian, pag nandito sa Pilipinas, lafang to the max. Ayun. Naririnig ba ng mga FB live hindi natin? Wala ka naman po. Hindi kakainin mo na lang kung ano yung pagkain na nandyan sa nila. Okay. Oo, lakasan daw natin para marinig nung nanonood sa atin via FB live yung sinasabi ni Miss Claire para naman di nila ma-miss out yung kung ano yung mga sinasabi. Oo. So, Miss Claire, ilang taon na po kayo nagtatrabaho diyan sa Israel? Almost 10 years na ako nagtatrabaho. 1 decade na. Oo. Pero hindi siya yung first time na amo ko, pang 3 amo ko na to. Tapos bali siya ngayon yung last na amo ko kasi yung na ako sa kanya, special visa. Ano yung ibig sabihin ng ako dito Ano yung ibig sabihin ng special visa? Kasi yung namin dito, yung patakaran ng yung loan nila dito, pag naglampas ka na ng 4 years and 3 months na namatay na yung amo mo, hindi ka na mabibisahan. Bali, uuwi ka na. Yung iba kasi dito, namamatay yung amo, mga before 4 years pa lang siya, pwede ka pang maghanap ng trabaho. Pwede ka pang mabisahan. Pag hindi ka pa lumampas doon sa limit. Kasi yung dito, kahit matagal ka na dito, basta yung continuous lang yung amo mo, buhay pa siya, yearly, i-renew yung visa mo. Yung itatagal ng amo mo, yun yung itatagal ng visa mo. So, ano po ba ang, kagaya ninyo, no? Mahigit 10 years na. Do you see yourself working in Israel for many more years? Yung inaano ko lang ngayon, pag may awa ang Diyos, hanggang kung kailan na lang itong mag-retire si Lola, yun lang, uuwi na rin ako. Kasi, hindi ko na ako kilala ng mga anak ko, hindi ko na rin kilala yung mga ugali nila.
ang tagal ko na rin dito. Kahit naman nakakauwi ako dyan sa Pilipinas, iba pa rin talaga yung kasama ko sila. Okay. Yan ang pag-usapan natin, yung pagiging ina. Kasi wala pa sigurong masihira pa, sa sa buhay ng OFW, dun sa pagiging parent mo, whether you're a mother or a father, but most especially kung ikaw ay isang ina, na kailangan mong mapalayo dun sa iyong mga anak. Ilan ba anak ninyo, Miss Claire? Tatlong babae po. All girls? All girls. Tres Marias? Yeah. Oh, at ilang taon na sila? Yung aking pangalan is 20, tapos yung aking pangalawa is 18, tapos yung bunso, 13. So, ibig sabihin, nung una kang nag-abroad, yung bunso mo 3 years old pa lang, kung 13 na siya ngayon? Oo, 3 years old pa, ay magpo-4. Wow! Oh, so baby pa. Lahat po ba sila nag-aaral? Oo, yung panganay ko, nung last May, nung umuwi ako, nag-graduate siya ng college. Bali, yung nag-aaral na lang yung aking pangalawa, tsaka yung bunso. Yung pangalawa ko, second year college na ng tourism. Tapos yung aking bunso is grade 8. Congrats. Yan yung pagiging nanay niya, kahit pagiging nanay niya and then nasa abroad, malaking bagay na lahat ng anak niya mapapagtapos niya ng pag-aaral. Paano kayo nag-communicate? Magandang investment Oo, kasi yun naman talaga. Ibig sabihin, na-achieve nyo yun. Yung dahilan kung bakit kayo nag-abroad, bakit kayo kailangan na mapalayo sa iyong pamilya upang kumayod dyan sa Israel, At least kahit papano, na-achieve nyo yung goal sapagkat yung mga anak ninyo din, parang sulit din sa pagod. Kahit paano. Yun naman ang maganda. So, how do you do it, how do you become a mother and an OFW at the same time? Lalo na babae yung anak ninyo, di ba? Kasi ang mga kababaihan, syempre, ay mas kailangan nila yung kalingan ng ina, di ba? Mas kailangan nila ng guidance. So, how do you do it? Especially na ngayon, mga teenagers na, di ba? Oo, teenagers na. At yan ang very challenging time sa buhay ng mga babae, di ba? So, paano mo nagagawa? How do you continue parenting them even though nandyan ang distansya? Yung ginagawa ko na lang po, kasi di ba high technology naman ngayon. Yung mayat-maya na i-mini-message ko sila, tapos binibigyan ko rin sila ng mga payo. Tapos yung parang binabarkada ko lang din sila na, anak, gano'n, huwag kayong mahihiya o may problema, mag-open up lang kayo sa akin, kasi kung mayroon naman problema na sosolve naman yan, mapapag-usapan, kaysa bago nyo sabihin sa iba, edi sabihin nyo muna sa akin, kasi siyempre, hindi nyo na lang isipin na nanay ako, isipin nyo na lang na barkada, ganun. Na ko rin sila, yung kahit sabihin nila na, naku, si mama paulit-ulit na lang, pero siyempre, ko sila, mayat na, ganun. Na, nire-remind ko sila na, mag-aral mabuti ha, ganyan-ganyan, kasi hindi tayo habang buhay nandito, hindi ako habang buhay nagtatrabaho. Kailangan yung magsikap kasi mahirap. Mahirap yung hindi makapagtapos. At saka kung wala nang mama na nasa abroad, wala na. Hindi kayo makakapag-aral mabuti. Hindi ko na may bibigay sa inyo yung mga kailangan nyo. Miss Claire, kaya yun, sinasabi ko lang sa kanila lagi. Miss Claire, matanong ko lang, may schedule ba yan? Kasi yung ibang OFW, lalo na yung mga nasa probinsya, walang signal, may schedule lang sila. Yung mga nandito sa Manila, very blessed sila kasi anytime. Yung dati, yung before kasi, nasa probinsya sila, nung elementary, kasi nilipat ko lang naman sila nung high school na Nung nasa probinsya pa sila, yung ginagawa ko talagang naglo-load ako para matawagan ko lang sila. Linggo-linggo lang naman kasi 'di ba dito yung day off namin ni Sabado-Linggo. Yun, nakakatawag ako sa kanila kaya inuubos ko talaga yung load ko para lang maano ko sila, makausap lahat.
Ngayon, nung nasa Maynila na sila, araw-araw ko na silang nakakausap via Skype. Hanggang ngayon, ganun yung routine namin. Paggabi na, syempre gabi naman doon dyan sa atin hapon dito. Ipaghapon dito, stay namin 2 oras. Yun, nakakapag-usap kami. Maya na nakakausap ko sila, kumusta sa school, mga ganito, okay na ba yung mga nyo, gamit nyo, mga ganyan, may kailangan ba, yung mga ganyan. So, we're very blessed, kasi available na sa atin yung technology, may mga ganyan na pwede makipag-chat, anytime. Oo, at saka, tulong din. Malaking tulong talaga. At saka, maswerte ka rin, Miss Claire, kasi you have access, kasi meron din mga OFWs na nandyan nga yung technology, nandyan nga yung Facebook, pero hindi naman sila pinapayagan ng mga amo nila na hawakan yung cellphone, di ba? May oras lang talaga. Dito naman kasi sa amin, yung amo namin, basta wala na kaming ginagawa, free kami na gumamit ng mga gadgets, mga ganyan. Tapos sa akin naman, yung amo ko, free ako doon sa mga hindi nila ako pinapabayad ng internet, sila yung nag-provide sa akin. That's good. Kasi alam naman nila yung yung through communication lang sa Skype, mga ganyan, yun yung paraan lang ng pakikipagkomunikasyon sa pamilya. Naiintindihan naman nila yun. That's good. Merong bumabati sa'yo dito, sabi, "Hi Mama Claire," sabi ni Renz. Yan yung panganay ko po. Hello Renz. Mag-tune in sila. Miss Claire, itatanong ko din. Naka-ano sila. Hello. In terms of pera, 'di ba kasi as an OFW, malaking bagay kung paano mo sila dinidisiplina tungkol sa pera. Ano yung ano yung ginagawa mo? Sa budget. Oo. Yung sa budget nila for 1 month, yung pag ako kasi nagpadala sa kanila, permanente yung budget na yon. Yung kunyari ganito, ito tuition fee ni ate, ito tuition fee ng pangalawa, ito yung baon ni Bunso. Naka-ano na yan, nakalagay na yung mga price doon. Tapos ito sa grocery nyo ha, ito sa internet, ito sa tubig. So, itemize. Diba? Yan ang maganda. Oo, naka-compute na yun. Tapos sabi ko, pagdating ng bill, ibayad nyo kaagad dyan ha, huwag kagalawin. Yung parang gano'n. Ito sa pagkain nyo ha, pang ulam araw-araw. Naka-ano na yun, naka-budget na talaga. Ako pa rin yung nagbabudget. So that's good kasi hindi kagaya siguro nung ginagawa ng iba na, okay, eto, for example, eto, magpapadala ko $500. Tapos, bayaran nyo lahat ha, kung ano man yun. So, kumbaga, nangyayari, hindi talaga napupunta dun sa mga... Maganda yung nakalist na kung para saan ito, para saan ganyan. Kasi, para hindi na nila gagalawin, yung gagalawin lang nila, yung kanilang mga allowance. That's good. Oo, at least sana lahat ng OFW and yung pamilya nila, ganyan yung ginagawa. Tsaka para alam nila na, for example, ito lang yung budget para sa baon. Alam din ng mga anak na hindi sila dapat sumobra doon. Nung umuwi naman ako dyan, nag-uusap-usap kami. Ay magkano yung kasi syempre lumipat uli kami, lumipat ng school yung aking pangalawa. Tinatansya namin yung pamasahe mula sa amin, ilang sakay, 2 sakay, magkano yung yung parang ganyan. Sabihin natin nasa 150 yung sa pamasahe. Kaya alam na namin, nakukontrol ko na yung magkano yung araw-araw na pamasahe at sa baon. Kaya natatansya ko na yung magkano ibibigay ko sa kanya sa 1 month, kasama na yung tuition at baon niya. That's good. Very hands-on, ma'am. Hands-on, maski far away, but hands-on, di ba? Ano pang share mo, Miss Claire, na mga tips, especially sa mga OFW na mga nanay? Yung parang, yung inaano ko lang sa kanila, hindi naman nawawala yung mga pasaway, yung problema din, talagang nandyan yan. Maging lang tayo, maging kapit lang sa Diyos, at saka syempre, yung kailangan din natin, kasi tayo yung nasa labas, tayo yung kumikita, tayo yung nagkukontrol ng pera, kasi yung sa pagpapadala natin na lagi natin sasabihin, o sige, papadala tayo kasi yun na lang yung
scapegoat natin matakpan yung ating mga absences sa kanila. Oo, nandun na tayo sa point na yon. Pero kailangan din natin i-balance kung paano natin iaano yung pinaghirapan. Kasi kung lagi na lang natin ubus-ubus biyaya, walang mangyayari, di ba? Wala tayong maiano, balang araw, hindi naman tayo habang buhay nasa labas. Yun yung inaano ko lang sa mga kapwa OFW na kagaya ko. Ibig sabihin, walang forever wise sa abroad. Maging wise lang sa pinaghirapan. Maging wise sa pinaghirapan. Oo. Dahil nga hindi naman na forever ang pangingibang bansa. Kailangan talaga one day uuwi ka rin. Oo. Tama. Nakakatuwa naman dahil straight from an OFW mother herself ay nalalaman natin at nagkakaroon tayo ng mga kaalaman kung paano nga ba ay maging close pa rin sa iyong mga anak. Maganda yung sinabi niya rin kanina na parang friendships lang sila ng mga anak, 'di ba? Dahil kasi ang nangyayari minsan lalo na pag wala yung nanay, tapos lalo ka pang magiging yung parang strict to the point na hindi ka na makakausap. Doon minsan nagkakaroon ng communication gap, hindi ba, Miss Claire? So mas maganda yung magiging open sa yung mga anak mo, lalo na during their teenage years, di ba? Oo, hindi na talaga, iba na yung generation ngayon. Pag hindi natin sila kinaibigan, lalayo at lalayo sila. Iba yung generation ngayon kaysa noon. Oo. Well, meron pa bang mga tips si Miss Claire Cornejo? Sana pag nagkaroon ng chance na makauwi ka dito sa Pilipinas, dapat live ang guesting mo dito, ha? Kaya nga, sige, pagpaawa ang Diyos. Baka may nais ka pang batiin para bago tayong mag-pause for a break, Miss Claire, at nasa yung pagkakataon? Yun lang, yung babatiin ko lang lahat ng mga kamag-anakan ko sa Pilipinas, mga anak ko, si Renzel, si Regine, at saka si Roxanne, at saka yung asawa ko, si Ron, kapatid ko na nag-aalaga doon sa bunso ko, si Ate Philay. Salamat po sa inyong lahat. Tsaka dito sa mga kaibigan ko dito sa Israel, kapit lang, kaya natin to, sige lang. Miss Claire, turuan nyo nga kami ng kakonting Miss Bing, at sa lahat ng staff. Salamat po. Kami nagpapasalamat din sa iyo, Miss Claire, sapagkat alam namin oras ng trabaho ito and you took some time, imbis na magpahinga, pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon na makapanayam kayo dito at makachikahan. Turuan mo na lang kami ng konti, before we say goodbye. Paano nga ba magpaalam sa language ng Israel? Shalom, shalom, lehitrao. Shalom, shalom, letrao. Lehitrao. Lehitrao. Tandaan mo yan, take note para sa susunod. Alam na natin. Maraming salamat sa iyo, Miss Claire Cornejo. Thank you. Salamat po, salamat. Mabuhay po kayo. Salamat po. Bye. Shalom, shalom. Ayan, maraming salamat. Shalom, lehitraot. Ayan. Inyo pong napakinggan si Miss Claire Cornejo live mula sa bansang Israel, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang isang caregiver. Maraming salamat po at magbabalik po ang Radyo OFW. Samantalang oras po dito sa Maynila, 9:02 p.m. Tri-Media Pro Incorporated. This is Tri-TV. Kapag lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck, cover, and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin, gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa Tri-Media Broadcasting Network.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ang inyong programang Radyo OFW sa telebisyon. Ngayon pong Wednesday, today is July 27. Live na papakinggan mula dito sa Maynila. Kami po ang inyong mga lingkod, Hana Senyeres, kasama si Gemma Gumamela. Sa mga nais pong tumawag 4120288 dito po sa Maynila. Samantalang text line 0917-798-8910. Sa Facebook naman, hanapin nyo lang facebook.com/radyoofw. Naku, ang dami natin babatiin. Ako si Det. Congratulations sa new radio program nyo, Miss Bing, Miss Hannah. May this be a medium to help more OFWs in distress. Uy, maraming salamat At syempre sa tulong ninyo, ay lalong-lalo na yung mga PIBA admins natin, yung mga volunteers, at lahat ng mga viewers natin, welcome po kayo na makibahagi and to also help us para nga maabot yung mga OFWs in distress sa iba't ibang panig ng mundo. Bago natin ipagpatuloy yung ibang mga greetings natin dyan, mula sa Riyadh, sa Taiwan, sa Hong Kong at iba't ibang bahagi ng mundo, alamin muna natin ang latest na palitan ng piso at dolyar. Forex ni Miss Gemma Gumamela. Exchange rate for today. Source, Bangko Sentral ng Pilipinas. US dollar, 47.19. Japan yen, 0.45. United Kingdom pound, 61.99. Hong Kong dollar, 6.08. Switzerland franc, 47.57. Canada dollar, 36.79. Singapore dollar, 34.74. Australia, 35.29. Bahrain dinar, 125.21. Kuwait dinar, 155.82. Saudi Arabia Riyal, 12.58. Brunei dollar, 34.62. United Arab Emirates Dirham, 12.84. Euro, 51.86. Malaysia Ringgit, 11.62. New Zealand, 33.27. Taiwan dollar, 1.47. Libya, 34.24, Qatar, 12.26, and Jordan, 66.49. Inyo pong narinig ang mga convertible currencies as per Bangko Sentral ng Pilipinas. Importanteng malaman yan ng mga OFWs na nagpapadala ng mga remittance sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Watching from Riyadh, ako si Det. Hello Riyadh, hello Middle East. Hello Italy kay Sir Max Mercado. Hello Italy. Ano ko, nakalimutan ko na tuloy paano bumati dyan. Junior moment. Tinuruan na tayo ni Brother. And yung classmate ko na nanonood ngayon, si Jessica Labog. Ay, binabati natin lahat ng mga members ng Task Force Italy. Sila Brother Max at yung iba pa dyan sa Rimini, Italy at iba't ibang bahagi sa Rome, sa Milan. Happy listening and happy viewing po sa inyo dyan sa Italy at sa buong Europa.
And binabati ko rin yung OFW Family Club sa Hong Kong. Especially sa OFW FC Rangers, galing kay Pet Tejero. Si President Pet Tejero dyan sa Hong Kong. Hello! And happy viewing sa ating mga members ng OFW Family Club Hong Kong Chapter. Lizelle Minga Ortel. Sabi niya, hello, Godspeed po sa lahat ng mga OFWs na katulad ko. Uy, meron tayong... galing din kay Tess Gilaw sa London po. Hi, Miss Hannah and Miss Bing. Thank you for watching us. Hello to the Queen. Okay, ito naman sa Malta, Europe. Meron din nakikinig sa atin. Sushi? Pero Malta? Marcel Umalisu, hi! Kay Sally Desierdo, pabati po sa family ko sa Pinas, sa husband ko, Abnel Desierdo at mga anak ko, Nel Rose, Ronel, Jamel, and Shay Shay. Love you, anak. Miss you so much from Mama Sally. Wow, from the Mom, Saudi Arabia. At ilan pa dun sa mga nag-check-in sa atin ng roll call? Naku, baka may makalimutan ka ha. At maraming nag-early check-in sa atin, yung mga nag-respond dun sa roll call natin, ano. Mamaya batiin natin sila. Samantalang, balikan naman natin ang ating question of the day. Ano nga mag-question natin muli, Sis Gemma? Ano ang mga unforgettable and memorable moments mo sa abroad? Dapat pala meron tayong background music dito ng unforgettable ni Nat King Cole. Hindi natin napaghandaan. Next time, next time. Ano nga ba ang inyong mga unforgettable experiences as an OFW kung saan man kayo nagtatrabaho? I'm sure marami yan. May masaya, may malungkot. Ito yung ilang sa mga sagot nila. Balikan natin. Oh, first time na may lalaki. Janelle de la Cruz. Nakapag-travel ako kasama ng amo ko sa Israel. Wow, sarap naman. Nakapag-travel. Oo, sa Israel din yan. Kay Aliyah Samoy, ang pinaka-unforgettable moments ko pagdating ng sahod, wala laging natitira. Oh, sad. Ouch! Magtira naman kayo. Gawin nyo yung kagaya ng ginagawa ni Miss Claire na kailangan itemize talaga yung budget. Magandang tip yun, ha? Magandang tip yun para dun sa mga OFWs para hindi kayo kinakapos, di ba? Gawin yung budgeted talaga. Ito lang budget na pwede pang load. Ito lang yung pwede pang gadget. O ito lang yung pwede pang grocery. Di ba? Parang sa ganun, meron pa rin kayong naiipon at the end of the day. At malay ninyo, di ba? Makapag-ipon kayo such an amount na pwede kayo mag-invest o pwede kayo mag-negosyo later on. Di ba? Yun naman pinakamaganda. Alright, ilan pa sa mga kasagutan? Sel Castillo, makulong sa abroad ang pinakamahirap at hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Parang gusto ko nang mag-give up that time, pero nanalig ako sa Diyos. Uy, speaking of kulong, one of these days ay makakasama natin dito sa ating palatuntunang Radyo OFW. Abangan nyo po, sapagkat si Miss Sarah Balabagan, kung naalala po ninyo ang kanyang kwento, masalimuot din yan, sa United Arab Emirates naman nangyari, yung kung saan siya nakulong, di ba? Yung mga batang 90s, kagaya ko. Ouch, kagaya mo. Bakit 90s ka rin naman Parang wala na ako sa 90s. Hindi kasi 1990s kasi nangyari yung kaso ni Sarah. Kaya yung mga millennials o yung mga pinanganak from year 2000 onwards, medyo hindi na nila masyadong alam yun, hindi na sila masyadong familiar dun sa kwento ni Sarah kung saan ay sa Abu Dhabi or sa parte ng Alain pala, no, dyan sa UAE, nakapatay siya in self-defense. Ayan, so malalaman natin kung paano niya nalagpasan yung kanyang ordeal doon. That was a time that my father was the ambassador of the Philippines assigned to United Arab Emirates. Si former ambassador, the late Ambassador Roy Sinieres, hopefully by next week. And madami na rin tayong mga
naka-line up na guest for next week. So, Ay, oo. abangan ninyo yan. Abangan nyo ha. Nakikinig ngayon si Brother Joseph Orbistondo. Nakaschedule siya on Monday. Abangan nyo po. Naku, ang ganda ng kwentong buhay ni Brother Joseph. Isa siya sa yung nakulong na pinakamahabang 20 years. panahon. 20 years, diba? So, how do you endure that? How do you endure being jailed for that long? Paano ka nag-survive? Diba? Malalaman natin yan sa Monday. Abangan nyo po. Ilan pa sa mga sagot? Ito very interesting. Kay Nilda Cruz, 1991 noong girahin ni Saddam ang Riyadh. Sobrang takot. Pero that time, doon ko nakilala yung napangasawa ko dito. Oh! Ang daming doon May forever talaga. Maniniwala na yata ako sa forever talaga. Dapat lang talaga maniwala ka sa forever. Bumati ka nga. Hi, New York. Hello, New York. Wait, thank you, New York. Ayan. Meron nakikinig din sa atin sa Israel. Parang, hindi man kababayan, pero from the same place as Miss Claire, si Hayes. Tinger Hazel Sor, sabi niya, nandun daw siya, nanunood live mula sa Israel. Maraming salamat ha. Ilan pa sa mga sagot kay sa ating tanong? Marikit Borja, sumali kami sa rally, pero bawal daw, pero naging peaceful naman. Kaya naging unforgettable yun sa akin kasi natakot ako. Wala siyang binanggit na place sa ibang bansa. Kaya brave mo ha. Sumasali sa rally. Hindi naman siguro nagsugod ng bandila. Wag ganun, makukulong agad. Ayan, sabi ni A. Nar Kim, nang hindi ko naabutang sakyan yung rapid train sa Seoul Station way back 2008 winter time. Those are days I'm not good in their language. I ask help to those who are in charge, officers sa stations, but no one understands me kasi hindi marunong mag-English. Feeling ko tanga that time at umiiyak na lang ako, sabi ni AR. At dahil di nila ako naiintindihan, the staff were so kind and friendly. They tried to understand what I wanted to explain to them through body language. Good thing I got the next rapid train going home. Ang hirap nga naman, yung explain mo, i-describe mo, kailangan body actions ang gagamitin kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Ako din may ganyang experience sa Taiwan. Ako naman kay Nainay. Sabi niya, baguhan pa lang ako dun, so wala akong alam kasi hindi naman ako nag-train dito ng language ng Mandarin. Pagdating doon, sabi niya sa akin, pouts. Tapos, ano yun? Ang kinuha ko sa ref, ininit ko yung dumpling kasi ang pagkakaintindi ko yun pala, kunin ko daw yung newspaper sa labas. Kala mo kumo-pao, ibig sabihin siopaw. Dumpling. Hindi, kasi pouts, tapos pouts. Yung magka-rhyme. Ano ba yung pao? Yung dumpling nga yun. Dumpling talaga. Pouts, tapos may pouts, yung naman, yung newspaper. Tama naman, kaya lang yung, di ba kagaya din sa atin, ano bang tawag dun sa mga natin? Maragsa, yung may ganun tayo. Wag akong i-quiz mo sa ganyan. Ikaw nga hinihingan ko ng tulong pagdating sa Filipino language kasi alam niyo po, pagpasensyahan niyo na kung from time to time meron ako mga words words, alam niyo po ba ang words for today? Sabi niya, ano daw yung subject? Sabi ko naman sa kanya, asignatura. Kasi, tinutulungan ko yung anak ko sa homework. Sabi ko, paano ba i-translate yung subject? As in yung subject sa school, like math, English, Filipino, etc. Ano yun ulit? Asignatura. Asignatura? Di pa siya naniniwala. Muntik pa naming i-google. Kasi parang signatory ang dating sa akin Kasi nga po, ang explanation dyan, ako po ay batang Middle East. Doon po ako lumaki kasi ever since I was 6 years old, I grew up in the United Arab Emirates, particularly sa Abu Dhabi. Doon na po ako nag-aral hanggang sa nagtapos po ng high school. In between, nagkaroon pa kami ng time na nagtrabaho yung father ko sa Washington, D.C. So, extremes, di ba? Mula Middle East, bigla ka mapupunta sa Amerika, tapos balik Middle East na naman. So, kaya po, I really did not learn formally, Filipino in school. Trivia to about me. I did not learn it formally in school until college na.
Kasi nung high school, wala naman kaming Filipino kasi I went to Indian school, Muslim International School, yan yung mga school. Wala Buti hindi mo nakuha yung diction nila sa pagsasalita ng English. Yung Indian. What do you mean? I don't know. Of course I know. I studied in Indian school, don't you know? Mamaya na nga yan, diba? Ikaw talaga, sis. Okay, balikan naman natin ang sagot sa tanong, question of the day pa rin natin. Uy, I'm trying to pull up your messages dun sa Facebook Live natin. Ayaw lang magpakita sa akin dito sa tablet Pasensya na po, but we are very happy dun sa mga nagpapadala ng mga message. Ilan na ba ang naabot? From Taiwan. Kay Victoria Soriano. Hello. Hello. Uy, from Texas. Nang nakikinig yung aking pinakamamahal. Hello, Mary Jane. No! Ano ka ba nasa niyo ang pinakamamahal mo? Ano ba talaga? She's my friend since high school. Baka so, magselos, hello. Baka magselos si New York? Anyway, ang dami in good hands yun din magsiselos. Hindi binibigyan ng dahilan magselos. Yes, that's love. Nasa 73,000 na yung reach ng ating live sa Facebook. Maraming salamat sa inyo, Thank you so much. Shishini. Victoria Soriano, Shishi. Ay, Shishi. Oh, yeah. Sa Taiwan siya. At ito pa, si Miss Abby Platero. Nakikinig sa atin. Hi, Miss Abby. See you soon. Pabati naman Bing si Raul Paderon, ang loves ni Esther Paderon. Monsieur MJ, hello. Ilan pa sa mga sagot? Ang daming sagot. Lalong-lalo na yung nakapost sa PIBA, yung ating partner na PIBA, Pinoy Express OFW Blog Awards. Marami ding sumagot dun sa tanong natin. Ilan pa sa mga unforgettable moments ng mga OFWs sa ibang bansa? Sabi ni Y. Burr Evasco Torres, unforgettable moments ko yung na-miss ko yung mga anak ko, walang tigil pagpatak ng mga luha ko. Panahon na kasi kasama sila habang lumalaki at hindi ko nagawa at magawa dahil nasa abroad ako. I'm sure maraming nakaka-relate dyan yung mga nami-miss ang kanilang anak dahil nga sa ibang bansa nagtatrabaho. Thank you for sharing your story with us, si Y. Burr Evasco Torres. Ito naman si Joanne Marie, yung hindi pinalagpas ng immigration, yung BF, boyfriend ba to? Or best friend? Yung BF ko at kinikila ng pera para makapasok sa bansa nila. Nako, reklamo na yan. Dito ba? Immigration dito? Ang nangyari? Okay. #turista, sabi ni Joanne Marie. Nako, bawal yan Ayaw ni Tatay Digong ng ganyan. Florentina Picardel Pasco, unforgettable moment sa bansang Abu Dhabi, yung kumain ng hilaw na kanin kasi bawal magluto. Nakaulang ang pagluluto. Sabay, sabaw, mantika at tuyo. Tapos, kakain inside the toilet. Ay, ang lungkot naman. Florentina Picardel Pasco, Oo, yun daw ang kanyang experience. Paano yun hilaw na kanin? Ibig sabihin, na hindi naman siya technically bigas, no? Pero yung hindi lang naisaing ng husto. Oo. Hindi siya, iniba tawag doon. Hindi siya lutong-luto. Kasi panakaw. Naku, alam nyo, part ng... Yan yung dapat maintindihan ng pamilya dito sa Pilipinas. Yung struggle na pinagdadaanan ng isang OFW. Oo. Dito sa atin, 9 o'clock, libre ka ng matulog. Yung hindi nare-realize ng kanilang mga anak sa abroad, 2:00 ng madaling araw, nagtatrabaho pa sila. Oo nga. Pero alam nyo, nakalagay kasi sa employment contract ng OFW na kailangan may sapat na pahinga, may sapat na pagkain, na dapat hindi sila nagugutom, o hindi sila ginugutom ng mga employers. Kasi kasama yan dun sa contract because that should, it's only right naman na magkaroon ng humane treatment dun sa mga workers. Kaya pwedeng ireklamo yung mga ganyan yung mga employers na hindi nagpapakain ng maayos. Although kasi yung iba sis,
hindi naman sila nagrereklamo kasi baka mapahamak kayong trabaho, no? Kaya pinagtsatsagaan na lang. But it's not really good na ganon, sapagkat obligasyon ng employer at ng agency na bigyan kayo ng sapat na pagkain at magkaroon kayo ng sapat na pahinga. Sa Taiwan nga, dapat may sarili kang room eh. Hindi yung pwedeng kung saan ka lang. Chine-check na nila yung mga nag-hire kung may room ba para sa worker nila. Talaga? Yeah. Oh, so kahit paano, no? Siguro kung may mga ganyang concerns, ipaalam nyo sa amin kung ano yung agency. 'Di ba? Dahil we have access also to POEA para lang maiparating sa kanila kasi may obligasyon din po ang local recruitment agency na nagpaalis sa inyo to see to it that you are well taken care of din sa trabaho, na hindi kayo nagsasuffer ng ganyan, na walang pagkain. Diba? Kaya, ipaabot nyo sa amin dito at and we will try our best na yan ay ipaabot din dito sa mga kinaukulan ng POEA. Lalong-lalo na this coming Friday, merong OLTCC. Ano nga ba yon? Overseas Land-Based Tripartite Consultative Council. Ang haba. Ipapaabot din natin dun sa iba. Kasi yan ang pagkakataon na ma-discuss yung mga concerns. And ngayong araw, may good news tayong na-receive dun sa hinahawakan nating kaso. Ayan, pakikwento mo nga, sis. Yung OFW na binawian ng buhay dun. Pero yung sa... Ano yung bansa yan? Sa Riyadh. Sa Riyadh, yeah. Okay. Tapos, hindi sure ng family kung member ng OWA. Ang na-provide nilang documents sa atin, 2010 pa. Tapos, dahil sa may contact tayo sa OWA, isang text lang kagad naman nag-reply. Yun nga na Pwede mo mabanggit kung sino yung contact? Si D.A. Torres mismo. Si Deputy Administration Torres. Maraming salamat po D.A. Torres sa... So, ang hinihingi na lang nila sa atin yung documents ng mga ng OFW. So, at least maraming salamat. Na-verify na eligible pa siya to receive some sort of benefit. Yeah. Oh, ayun naman ang maganda. At takot lang nila kay Gemma Gumamela. Uy, maraming salamat. With 4 minutes to go, kami po ay magbababay na. Pero ilan lang sa mga natin, mga viewers. Happy birthday kay Jorabel. Pauline Escudero. Hello kay Hazel at kay Perlin. Sa yung iba, ito. Well, de Jesus. Naku, pasensya na. Ang layo kasi ng mobile. At hindi lumalabas dito sa aking tablet at saka sa laptop. Sana nga bumilis na yung ating internet. Hindi man namin kayo nabanggit, kami nagpapasalamat pa rin. Maraming salamat sa inyong panunood ngayong gabi. Lalong-lalo na sa mga admin ng PEBA, 70 around the globe, 24 countries. Maraming salamat sa suporta ninyo. Hanggang bukas pong muli. Most especially to Ka Frank. Yeah, Ka Frank and kay Ka Frank Presma. Mike. Kay Brother Mike. At saka Bro, kay Kenji and kay Miss Sheila. Thank you. Thank you sa inyo sa ating mga ka-partners dyan sa PIBA, Pinoy Expats OFW Blog Awards. Kami po'y pansamantalang magpapaalam upang bigyan daan ang susunod na palatuntunang Hope for the Heart ni Father Luciano Feloni. Magbabalik po kami ni Sis Gemma Gumamela bukas, ganap ng alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi dito pa rin sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, Cable Link TV Channel 7, at sa pamamagitan din ng ating live streaming. Abangan nyo pa ang iba pa nating makakapanayam sa mga susunod na araw. At sa mga impormasyon na aming ihahatid sa inyo, mga minamahal namin mga overseas Filipino workers, sa ngalan naman po ng OFW Family Club, ako po ang inyong lingkod, Hannah Senyeres, bumabati sa inyo ng magandang araw. Ito ang Radyo OFW sa telebisyon, 8 Tri TV. 8 Tri Media Group.
Incorporated. This is 8 Try TV.